Mga kaibigan, may good news para sa lahat. Kung gusto nyo nga makabasa ng mga balita tungkol sa Mindanao, wala nang iba kundi ang Mindanao Examiner newspaper. Mindanao ang sirkulasyon, Mindanao ang balita. Ang Mindanao Examiner sa Basilan, Sulu at Zamboanga. Gumawa na rin ito ng mga independent films at ABP, audiovisual presentation, at may photography at video services pa. Bisitahin po natin ang kanilang website sa MindanaoExaminer.com o tumawag sa 9925480. Marami pong salamat. Kaya natin to. Yahoo! Gising! Gising sa mainit na November 30. Welcome mga kaibigan sa paborito ninyong programa, Radyo Mindanao. Dito lamang sa RPN DXXX Zamboanga City Radio Philippines Network. Number 2 sa buong Western Mindanao. Kasi lahat sila number 1, nagsisiksikan. Halos magkalaglagan na sila at magiging number 1. Busy tayo kahapon, grabe. Kaya nagpatugtog muna tayo habang ina-adjust natin mga kaibigan yung aming frequency. Alright. Assalamualaikum. Basilan, Sulu, Tawi-Tawi, Central Mindanao, Sabah, Malaysia, Zamboanga Peninsula, Zamboanga Sibugay, Zamboanga del Sur, Zamboanga del Norte. Ito po nyo balingkod Alice Hinton nagsasabing isang mainit na Miyerkules sa ating lahat. Makakasama natin mga kaibigan yung PIO o Public Information Officer ng Sulu Provincial Government. Pero mamaya na yan, iaalay natin sa kanya kalahating oras. Pero i-discuss ko muna mga kaibigan yung isang napakalaking event na nangyari kahapon dyan sa lalawigan ng Sulu. Isa sa mga probinsya ng Autonomous Region in Muslim Mindanao. Nagsama-sama yung mga sultan. Yung 5 sultan. Mga legitimate sultan to hindi kasama dito yung mga nagpapanggap-panggap na sultan at nangongolekta ng mga pera sa kanilang mga tagasunod. Maraming nagpapanggap na sultan ginagatasan nila yung mga kaibigan, kunyari magpapamiyembro sa kanilang whatever na grupo. Tapos hihingian ng 100, 200 hanggang 500 para di umano'y membership fee. At ipapangakuan nila pag nakuha natin yung Sabah, lahat kayong mga miyembro magiging milyonaryo. Huwag kayong maniniwala dyan, racket yan mga kaibigan. 6 lamang yung sultan, yung lehitimong sultan dyan sa Sulu. At nagsama-sama sila mga kaibigan. Kahapon ito pang i-confer at i-designate si Dr. Sakurtan, yung dating gobernador ng Sulu, bilang si Datu Syabandar. At inappointin siya mga kaibigan na special envoy. Ibig sabihin niya na meron siyang authority, binigyan siya ng kapangyarihan na mag-represent sa Royal Council of the Sulu Sultanate. At itong mga lehitimong sultan mga kaibigan, kabilang si Sultan Ibrahim Q. Bajin, si Sultan Muedsul Lail Tan Kiram, si Sultan Muhammad Venisar Julkarnain Jainal Abirin, si Sultan Muisuddin Jainal Abirin Bajin, at si Sultan Fugdalun Kiram II. Napakaganda yan. Pero didiscuss natin yung mga kaibigan pero nais nating munang iparinig sa atin mga kababayan ang panimula ng programa. Grabe, daming maraming dumalo. Siguro estimated crowd mga 3,000.
Bukod dyan sa ginawa sa may covered sa gymnasium yata to ng Patikul. Nakatabi lamang ng Sulu Provincial Capital. Bukod dun sa 3,000 nagsiksikan dyan sa gymnasium, punong-puno rin yung labas. At naka-broadcast pa sa buong mundo. At marami ring media ang dumalo dyan sa naturang sa event. Pero bago lahat, mga kaibigan, pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Mehol Sadain. Ito yung parang member to ng Royal Council of the Sulu Sultanate. At siya ang in charge sa Media Bureau ng itong Royal Council of the Sulu Sultanate. At para sa kaalaman ng lahat, mga kaibigan, ito yung sinabi nitong si Attorney Mehol Sadain na dating commissioner ng National Commission on Muslim Filipinos. At maganda at marami tayong ipaparinig. Unahin muna natin si Attorney Mehol Sadain, and then yung tagapagsalita ng Royal Council of the Sulu Sultanate, and then si Dato Kiram, and then si Abraham Sakili, and then sa huli ay itong si Dato Syabandar, si Dr. Abdu Sakur M. Tan, yung dating gobernador. Napakasipag. Tignan natin kung ready ba yung ating audio nitong pagbibigay ng statement itong si Attorney Mehol Sadain. At napapakinggan tayo, may nagte-text na kagad sa atin ngayon dyan mula sa bayan ng Hulo, at nakikinig daw sila at nandoon daw sila kahapon dyan sa Patikul. Itong mga Abubakar family. Sino pa ba itong nag-text sa atin? Usman family. At nakikinig sila. Anyway, mga kaibigan, pakinggan natin yung sinabi ni Attorney Mehol Sadain. Wala yung audio natin. Asan ba yung asan yung technical natin? Hindi natin marinig itong sinasabi ni Attorney Mehol Sadain. Papakinggan ba? Wala. Pero mga kaibigan, tignan muna natin kung ano ang nangyayari. At yung walang nangyayari. Tignan natin kung bakit wala. Baka naman iniipit tayo ng Malaysia. Alam niyo naman tong Malaysia, seloso. Basta may kinalaman sa Sultanate of Sulu at yung claims ng mga sultan sa Sabah. Tignan natin. Andiyan na ba si Attorney Sadain? Attorney? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ampun sarili mo ampun. Mga pihak barbangsa, mga kanukuraan sindupaso, mga kamaumaasan na mo iwan katamanguran ha Islam, mga rakyat so, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haadlaw hini, humadi liman sumaksik kita niyo, hapagpula liman pagdihil katarangan, kan Haji Abdu Sakur Mahailtan. Sinpar inumpungan barbangsa, sin Kasultanan Sulu. Amunahin pagtawag taha bahasa Anggalis, Royal Council of the Sulu Sultanate. The Royal Council formed on April 8, 2016 when the 5 heirs of the throne of the Sulu Sultanate, namely Sultan Ibrahim Bajin, Sultan Mudsulail Tan Kiram, Sultan Muhammad bin Isa Zulkarnain Jainal Abirin, Sultan Muizuddin Jainal Abirin Bajin, and Sultan Pugdalun Kiram II signed the Covenant of Unity to highlight
their desire to stand as one Sultanate of Sulu and herald its days of glory and authority befitting for the Sultan to be called Zillullah fil Ard, or the shadow of Allah on earth. The Sultanate has always been the pinnacle of rule and political empowerment of Lupa Sug and Rakyat Sug. Under the governance of the Sultanate, Sulu enjoyed ties with and gained respect from our neighbors in Malaysia, Indonesia, and Brunei, and as far north as the Chinese dynasties and the Turkish Sultanate, and west from the different European countries. Such status deserved in the past and continues to be deserved until the present the respect of the Rakyat. This is because the Tausug know that the Sultan's power and authority proceed from Allah subhanahu wa ta'ala and are to be exercised for the benefit and interest of the Rakyat. Conscious of this role of the Sultanate and the royalty, the heirs to the throne of the Sulu Sultanate have come together to forge unity and instill dynamism in the Sultanate, and once again serve as a guiding force in advancing the cause of the Rakyat Sug. This unity was fostered to a great extent, to a great degree, by the leadership, wisdom, and sponsorship of Haji Abdusakur Mahailtan, former Vice Governor, former Governor, former Congressman of Sulu, and now a statesman of the Rakyat. Hangkanda, tanda sing panghalga, hahinang suko kya pagsangsaan, Haji Abdusakurtan, apagpahambuok sin mga radya muda sing kasultanan Sulu, yari mihaon manggulaliwan mangdigil katarangan, kan Haji Abdusakurtan hinpar inumpungan barbangsa at tumud mga parakala masabot daha pakaradyaan adlaw hini. Please take note, with all due respect to our bihag barbangsa, we stress that in giving this honor, title, and authority, the Royal Council is aware that royalty is always inherited. It cannot be otherwise, but royalty can also confer title on deserving people. It does not turn the recipient into royalty, but it vests him with authority to function in behalf of royalty. Abahasa Tausug, hinpihak barbangsa, manuntunan dayha dugo, wayroon na dugay. Di makajari harugaing pagdanan, sa kawa, hin mga barbangsa makapanghil gulalan, ay siyo-siyo na hinhapikilan nila mapatut, dihilan at awatukbalan. Di mahinang barbangsa hinta ukyatukbalan gulalan, malaikan, kapatarangan siya, kawasa, magwakiliwan magsuluhan ang mga barbangsa. That is the short of it. Amo na ini parakala yadil na to adlaw hini. Adlaw sim pagsaksi, hapag sarang sukul simpang irumpungan barbangsa, iwan pangwakil, iwan pagdihil katarangan, pahambuok na kura sin Rakyat Sug, Haji Abdusakurtan. This day of conferring honor and granting specific authority, along with the corresponding title of the two Shabandar, as the Royal Council demonstrates its gratitude and takes bold steps to move forward and gain momentum to achieve its avowed goals. Bangman dapat hidayatan, iwan pagparakatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, inpal inumpungan, iwan rakyat, mahuli magsukul kanyang katan. Assalamualaikum.
Alright mga kaibigan, ayan si Attorney Mehol Sadain at ipinaliwanag niya mga kaibigan ang itong ika nga ay yung naganap na conferment kay Dr. Abdu Sakurtan, yung dating gobernador ng Sulu bilang si Datu Syabandar ng Royal Council of the Sulu Sultanate. At dinesignate din siya mga kaibigan na special envoy. Ibig sabihin niya na binigyan siya ng kapangyarihan na mag-represent sa lahat ng mga sultan sa ilalim ng Royal Council of the Sulu Sultanate sa lahat ng official functions sa Pilipinas at sa abroad. At pakinggan natin yung spokesman naman ng Sultanate ng itong Royal Council of the Sulu Sultanate sa kanyang sinabi. Would like to extend our deepest and sincerest gratitude to Haji Abdusakur Mahail Tan for initiating the unification of the royal families of the Sulu Sultanate. Through the efforts, the faith, and the persistence of Haji Abdusakur Mahail Tan, what was once only a dream is now a reality. The unification of the royal families ushers a new era in the proud history of our people. The Sultanate is once again poised to serve as a beacon of light for our people and a symbol of unity and strength. We are conscious of the fact that the unification is just the first step. There is still so much to be done. We are confident that through our continuous labor and cooperation, and through this simple conferment of title and the corresponding grant of authority, great things can once again be expected from the Sultanate. We would like to thank you again for the support and the affection you have shown the Sultanate and the Raya. May Allah continue to bless you and keep you safe, and may He always guide your path with His light. Finally, the Sultan's wish to convey to all of you and to the world, we are united, we are committed, and we will move forward. Thank you. Alright mga kaibigan, malinaw yan. We are united. Yan ang sinabi nung tagapagsalita nung Royal Council of the Sulu Sultanate. Dahil alam nyo naman, itong first time to at saka very historical. Dahil nagka-agree, nagkasundo lahat ng mga sultan, yung mga legitimate sultan of Sulu. At nagkaroon sila nitong Royal Council of the Sulu Sultanate. At dinesignate nila mga kaibigan si Dr. Sakurtan, yung dating governor ng Sulu, bilang special envoy. At binigyan siya, confirmed sa kanya, isang Datu Syabandar. Ibig sabihin niyan yung siya, leader, at yung bandar ay isang lugar. So siya ang leader ng lugar. Pakinggan natin yung pahayag, maiksing pahayag naman ni Datu Kiram, and then later on, etong si Abraham Sakili. At maganda yung mga sinabi nila. Ito ay importante upang maintindihan ng ating mga mamamayan sa buong Mindanao, na kung saan ay abot ang ating broadcast at sa mga tausug sa Sulu, Tawi-Tawi at Basilan. Pakinggan natin itong si Datu Kiram. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. The Royal Council of Sulu Sultanate Royal Council of the Sulu Sultanate conferment and designation in recognition of his valuable contributions and services rendered for the development of the province of Sulu
and his continuing advocacy to uplift the welfare of the Raayat of the Sulu Archipelago and regain their rightful place in history, and for his extraordinary efforts in forging the historic unification of the Sulu Sultanate. By the inherent power we are here possessed, we confer upon Abdus Sakur Mahail Tan the rank of Datu Sabandar and designate him a special envoy of the Royal Council of the Sulu Sultanate with the specific mandate to represent the Royal Council of the Sulu Sultanate as a special envoy. May the Almighty Allah always guide your path. Given this 29th November 2016 at Lupasu. Signed, Sultan Ibrahim Q. Bajin. Signed, Sultan Muizzul Lail Tan Kiram. Signed, Sultan Muhammad Vendizir Zulkarnain Jainal Abirin. Signed, Sultan Muizzuddin Jainal Abirin Bahji. Signed, Sultan Kiram II. Alright mga kaibigan, ayan yung binasa nitong si Dato Kiram, ang Royal Council of the Sulu Sultanate Conferment and Designation. Meron tayong kopya niyan at nakalagay dito itong conferment and designation na ibinigay ng Royal Council of the Sulu Sultanate is in recognition, ito nire-refer nila kay Dr. Abdus Sakur Mahail Tan, in recognition of his valuable contribution and services rendered for the development of the province of Sulu and his continuing advocacy to uplift the welfare of the Raayat of Sulu Archipelago and regain their rightful place in history, and for his extraordinary efforts in forging the historic unification of the Sulu Sultanate. By the inherent powers we here possess, we confer upon Dr. Abdus Sakur Mahail Tan the rank of Datu Sabandar. Wow! And designate him as special envoy of the Royal Council of the Sulu Sultanate with a specific mandate to represent the Royal Council of the Sulu Sultanate Special Envoy. Kita nyo naman mga kaibigan, talagang napaka-historical yan. At kauna-unahan to sa buong history ng Sulu, especially itong mga sultanate. At yung sinabi naman ni Abraham Sakili mga kaibigan, medyo mahaba-haba to pero napakahalaga nito dahil dito nakapaliwanag lahat kung anong powers ang ibinigay kay Dr. Abdus Sakur M. Tan na ngayon ay Datu Sabandar. Pakinggan natin mga kaibigan ang sinabi nitong si Abraham Sakili. Royal Council of the Sultanate of Sulu, a grant of authority. In the name of Allah, the Beneficent, the Merciful. Whereas, as the undersigned heirs of the Sultan of the throne of the Sulu Sultanate have signed a covenant of unity on April 8, 2016 and constituted themselves into the Royal Council of Sulu Sultanate, herein after referred to as the Royal Council. Whereas, historically, the Sultanate of Sulu exercised sovereignty over the Sulu Archipelago, parts of Mindanao and Palawan, the traditional domain of the Sultanate. Whereas, the Royal Council of the Sulu Sultanate is cognizant and respectful of the municipal and international laws and the sovereignty and territorial jurisdictions of the states. Whereas, in the exercise of the proprietary rights of the Sultanate of Sulu over its properties based on international principles of ownership, it desires to explore and develop its resources and generate revenues to the welfare of the Raayat. Whereas, in negotiating
protection of the Royal Council and in general interest of the Rayat. Whereas the Royal Council in cognizance of the vital role played by Haji Abdul Sakur Mahail Khan in unifying the ears of the Sulu Sultanate, wherefore premises considered the Royal Council of the Sulu Sultanate by this instrument hereby appoints and authorizes Datuk Shah Bandar Abdul Sakur Mahail Khan to represent the Royal Council in negotiating and transacting business with foreign or local entities as the Royal Council may identify, and to do the following acts. Number 1, initiate negotiations with local and foreign entities for the exploration and development of the resources in the areas of the Sulu Sultanate. Number 2, negotiate with foreign and local entities identified by the Royal Council. Number 3, assist and support the Royal Council in the activities involving any and all organizations or entities engaged in the above transactions, provided that the exercise of authority granted to Datuk Shah Bandar Abdul Sakur Mahail Khan be under the terms and conditions that may be prescribed by the Royal Council. Provided further that he be assisted by the representatives of the sultans in every endeavor relating to the authority granted herein. Provided furthermore that upon the conclusion of any negotiation, a final draft of the resulting agreement or contract shall be submitted to the Royal Council for approval. Finally, this grant of authority commences upon the signing hereof and shall remain in force for 10 years. In witness whereof, under the guidance and with the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, we affix our signatures on this grant of authority this 29th day of November 2016, or the 29th of Safar 1438 Hijra in Lupa, Sur. Here are the signatories, namely Excellencies Sultan Ibrahim Q. Basim, Sultan Rizul Laitan Ram, Sultan Muhammad bin Zardukanay Zainal Abidin, Sultan Muizzuddin Zainal Abidin Basim, Sultan Ugdalun Kiram II. Witness my hand in acceptance of this grant of authority, signed Datuk Shah Bandar Abdul Sakur Mahail Khan. Thank you. Alright mga kaibigan, so ayan na yung binasa na. Binasa na yung dokumento na siyang nagbigay ng designation nitong Royal Council of the Sulu Sultanate kay Dr. Sakurtan bilang Datuk Shah Bandar at Special Envoy. At lahat ng sultan mga kaibigan, itong mga lehitimong sultan ay lumagda. Lahat sila. At sa dami-dami ng dumating, nako, talagang jam-pack yung gymnasium dyan sa Patikul. At pakinggan natin yung acceptance speech nitong si Datuk Shah Bandar Abdul Sakur Mahail Tan, dahil maganda ang sinabi rito ni Dr. Sakurtan na ngayon ay Special Envoy
ng Royal Council of the Sulu Sultanate, mga kaibigan. A'udzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mga karhulmat panuho sing Kasultanan Silupasu, mga ampon Sultan Ibrahim Q. Bajin, Sultan Muizzullail Tan Giram, Sultan Muhammad Benizar Julkarnain Jainal Abirin, Sultan Muizzuddin Jainal Abirin Bajin, Ivan Sultan Pugdalun Kiram II, ampun tuanku. Mga kauruhan nagdarasi pag-akama akatrinkal Silupasu, apaguhanan sin Regional Mufti Taniung Ituan Abdul Baki Abubakar Iban Mufti Silupasu Sharif Abirin, Undersecretary Tan Sin Opap, mga kahuisan, mga hiuhulmat nagtatoma Silupasu, Gobnol iban na si mga panayban niya, mga kamayulan, Vice Gobnol iban si mga board members, iban na si mga ahli si sanggunian Panlalawigan, iban na si mga kagawad si sanggunian Panlungsod, mga barangay kapitan, mga kamastalan si mga universities, colleges, iban si ka-school-schoolan, mga kanakuran si mga line agencies, iban government offices, mga kapulisan, iban mga kasundaluhan, mga nagdara sin akama, balikan ko, apaguhanan, Ituan Abdul Baki Abubakar, mga taymanghod, iban na si mga kaimaman, si mga langgal, iban si masjiran, mga tumpukan, si mga parhimpunan, iban organizations, mga rakyat, si Lupasu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ingkatan pupujian pa Allah subhanahu wa ta'ala, Tuhan singkatan alam, way magkumbok habumi ini bang bukon dahil nga izin iban pagbayannya, iban siyara intagapo, iban tagminit singkawasa, amoy piyang bos niya bilang amana ang mga ipon niya. Haungol, iban kamuhin Diyos ka kusin nagpapanjari, mataon na ingkalawayan ko pakaradyan, sigo damay mo, iban mabay. Limabay rin sa bako kasigpitan, dahil namayan, apaglawag kabuyanan, mabot na papagtawmas singkauman iban simula. Akamuhe singkita, manusya, iban ipon sintuhan, aon sadya dumatong. Panukas, iban mga gaggat sa kaula siksa kato, sin nagpabanjari, malengkan, ikarayaw tuy kato. Apag tunay ko, sa pagkamano siya ko, mga liyamayan ko,
panulay na hinangko ilmo iban suntuan nakatabang pag-alok ko ha mga pakaradyaan si Buda paglawag ko napaka akabuyanan si family ko iban na si pagsangsa hangan si Mahadjana iban tudyo pakarayawan sinula manjari ko ipagbansang sina mga masa sa kaula maabo na ilupasog ha mga buno na aw natawa mataod in imyan way nasungan sinulatay way ko kay kuran ilupasog iwan way napapas singka adan kimugdan pahula tanyo pagparat saya ko amang sa tauso sinaon pala sa timutuho adaghal nila pahula iban kasi hadjantong tungod papagkay ha mga wakto ini inut na di maragbos ing kasambuhan iban kahanungan sinula inamo gyolgol sindakat iban jajakahan simbod tumantamis mga ampon iban rakyat kakasihan adlaw ini now dahil hatita si mga ampon sultan siya ngunan nila ko kulalan iban biyadjuan nila ko sin kawasa maghulo pa lang simbiyansakan parinumpungan barbangsa sin kasultanan sin Lupasog atawa Royal Council of the Sulu Sultanate di kuisap mayan way ako nakananam bisan nakuman manyo kuya apag kila si mga ampon sultan si mga pagsangsako harayat iwan hula hula sin kita nyo katan amo na inlupaso sumakawa hako iwan kuya si Marta Daisab imbugat sintanggong jawab yutang sin kasultanan habak ako banghat ako man tamak biyasin ha panamong na makawa tara dakdakan atawa laong si pagpamong yabiyaksahan si limabay makawada bang kulahon impangandol atawa amana biya si bugat singgula liman kawasa dehil pahambok tau baba iban patik biyasin ako ini labi pa impang hal kay iban pag-ayad dahil habaran mabuha ako patuhan hamahukom ako hayanat iban mulka si mga ampon bangko patamakan ingan nila iban ukpason in pangandol si Bahadjana kako hapatamakan ko ingan simparhim kunan barbangsa sing kasultanan Sulu hamawa mga waktu ini kaingatan sin kamatauran sinway na kawasa yuulinan ko ahal pamarintah sumamawa buko ni mana di na kita makapagsangsa abang way na kawasa alaw lima gamayan lami marayaw iwan limaya ipagsangsa harayat iwan hula haway na gaggat iwan sasaw labi isam imana sintiukbal si mga ampon sultan kako awak to sinway na kawasa yung ulinan ko tanda ini sin kailas
singgulalan siya mo nila kako iban tanggong jawab biyutang nila kamakako. Impagulal kako subay mahinang fitna makapapas halingkat iban mana simpang inumbong sim mga kasultanan. Why in patikini atawa magpasawra-ula mga ko sinbuko na in kawasa karyasali ang mga ampon sultan tupod kanila di marakan hawkat doon nila iban matunaw ako sinsipong iban luman mga ko sinbukon mapatot iban way kyaso ko kako bang agaron insar sila simbangsa hajaman sin kasultanan insuara sin ampun sultan tita atawa sarap isyosyo inde makan sin tita tanto mulka kuno in kumudan impag hambuk sin lima sultan biar nasi siapot kainan ikang panagnan sadya misan haw pa impangatod ikatudyohan aron kikita ka na atawa lima lambong na ingkasungan marayaw hatungod sinrayat sinhula iban ama ipakambuok atawa pagtayak ko ang maksud marayaw ang rahmat niya lawiluwan na bani maksud hangan sin kamaruan iban martabat simbangsa misan di nautan injaman limabay amuin hula sakop sin pamarinta sin sultan amulong niya dain haruhul sa Lupan Mindanao lamod na Sambuanga Peninsula dagan Papalawan badto pa Borneo ang mga jaman yadto mga kapal mag-uusaha bang lumabay na hasulusi subay labay baitayin hasultan iban hadjaman yadto hambok kita parinta limaya in waktu limabay di nahi kabay sumakawa bang tanyo pagambukan ibang pagtuyuan na hati ko misan umanggil na kuman jukop na insyaallah mga ampun sultan rakyat kalasahan apaghambog si mga ampun sultan ta aparhimpunan barbangsa si kasultanan Sulu malagdo ipagsarang sukul sing kami marara ko na imang ampun executive committee sin Royal Council of the Sulu Sultanate amon lamod yung mga wakil si mga sultan diyan na kanda Attorney General Abirin Bajin ya Attorney Abdus Sabor Sawadjaan Jr. Engineer Abraham Ijirani Dato Ildon Kiram Dato Aldi Julkanain alam si Nexicom lamod ilima barakal amin simusulat dayon sinsal sila simbang sata biyanakan former commissioner Attorney Mehol Sadain Professor Jul Kipli Wadi Bakas Din sin Islamic Studies sin University of the Philippines Professor Darwin Absari sin University of the Philippines Dr. Benz Bangahan lexicographer atawa simulat sin English Tausug Dictionary
Ivan Commissioner Abraham Sakili, Professor Ali Sakaluran Ayub, di Professor Muchashim Kiling Sumakawa, Aon Ligap Sindua nasambut way nakahadir apakaradyahan na tuadlinan. Acting Secretary si Sangguniang Panlalawigan ng Sulu ni Mr. Javier Misa, Executive Director si Sulu Area Coordinating Council Ajit Fajlur Rahman Abdullah, Iwan Nasin Vice Chairman Co-Execom si Mr. Nadir Jubaira, magsarang sukuli sa Kitanyo, ang Organizing Secretariat, simpakaradyaan ta adlaw. Adlaw yan, dahil haupis, si Provincial Governor si Lupaso, dahil nilang na si Mr. Sajid Ukko, Tourism Officer Jainab Abdul Majid, Dr. Charisma Ututalum, Mrs. Adelaida Tan, iban na si provincial employees, amon misan di ko na kanganan kiahalkan na mo sa ibang pagsarang sukul. Mahuli, pakataan rakyat si Lupaso, amin hadir, iban na si kaiwanan, maabot si suara na mo, dahil na ijin si mga ampon, itukbal, sa salaman kasila sa wabillahi taufiq wadillaya wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alright mga kaibigan, narinig nyo si Dr. Sakurtan na ngayon ay isa ng Datu Syabandar matapos siyang mabigyan, makonfer ng Royal Council of Sulu Sultanate na pinangungunahan ni Sultan Ibrahim Badjin, Sultan Medsul Lail Tan Kiram, Sultan Muhammad Venisar Julkarnain Jainal Abirin, at Sultan Muisuddin Jainal Abirin Badjin, and Sultan Pugdalun Kiram II. Ayan ang bumubuo, mga kaibigan, nitong ika nga ay Royal Council of the Sulu Sultanate. So winelcome to ng mga tausug itong pagkaka-appoint kay Dr. Sakurtan. Pero mga kaibigan, kasama natin yung PIO ng Sulu Provincial Government, si Sultan Bong Abing. Bong, pakibati muna yung nakikinig sa atin ngayon. Magandang hapon sa iyo, Al, pero liwanagin ko lang po, ay nagbibigo lang po si Al, kami po yung mga alipin lang. Commoner. At commoner lang po. Wala po kaming dugo po ng pagiging sultan, at kami po yung sumusuporta lang. Ayan, maraming salamat sa pagdala mo, Bong Abing, dito sa ating programa sa Radyo Mindanao. Ano nga latest natin ngayon? Dahil kahapon, jump pack, yung Patikul Gymnasium. Yes, kasi ito isang napaka-importanting pangyayari sa Sulu. Alam niyo naman ang Sultanate ay isa sa tinatawag nating historical heritage yan eh. It's a legitimate historical heritage ng mga tao sa Sulu. So, ay dapat ito yung talagang bigyan ng pansin, dahil ngayon po ay unti-unti na sila uling nagkakaroon ng tinatawag nating engagement, no, sa ating mga tao at sa kanilang mga kakapatan at mga nawalang kakapatan noong mga nakaraang panahon. Ika nga Sultanate actually represents something of the identity of the Tausug. Kasi importante sa mga tao yung meron tayong identity. Ay ang isang tao na lupo ng tao na walang identity ay mahirap yan i-define. So this defines actually to a certain degree the how the Tausug people are. So napansin mo naman, Alan, doon ka kahapon, ang unang-una siguro dapat natin mabanggit na alam naman natin na ang Sultanate ang Sultan ay madaming claimants, no? Ito nga po, So itong pangyayaring ito, bago pa nangyari yan,
dapat nating mabanggit importante na si Dr. Abdulsakur M. Tan, siya po ang nag-initiate na magkaroon ng unity yan. Oo, dito pa ginawa sa Zamboanga, di ba? So ito baka makalimutan. Binuo niya, siya naging parang liaison, tinabaho, para nga magkaroon ng Royal Council of Sulu Sultanate. At saka maganda rito, itong mga sultan matagal nang magkakatunggali yan, pero dahil kay Datu Syabandar, Dr. Sakurtan, napagbati niya lahat itong mga sultan. At ngayon, kita mo kahapon, nagbibiroan pa yung lahat ng 5, di ba? And wow. Ito pong isang pinakamalaking punto to, you have to really understand that yung 5 sultanate na yun, kaya yan nagkaganyan, is may confidence sila. Of course. Ibig sabihin kasi kahit na isa, walang confidence sa kanya, mahirap. So, this will show na the 5 sultans ng ating Royal Council of Sulu Sultanate has full trust and confidence sa ating pong si Dr. Abdulsakur Mahail Tan. Of course. Kaya siya po binigyan ng ganitong designation as special envoy dahil sa kanilang kumpiyansa. At saka first din to in the history of how many hundreds of years na. Di ba? Nag-designate sila, nag-confer sila kay, sa isang tao. Sa akin kasi, sa sarili kong opinion, hindi ito basta bibigay ng mga sultanate kung walang kumpiyansa sa iyo. At saka bago nila ginawa yan, kinausap nila yung kanilang mga followers, mga supporters itong kanya-kanyang sultan at nagkaisa silang lahat na i-appoint at walang ibang dapat makatanggap nito kundi si Dr. Sakurtan dahil sa kanyang peace and development efforts sa tao. At nakakalimutan mo yata maibanggitin yung ibang mga ating mga educators at yung mga ulama, di ba? Ulama, yung Grand Mufti, mga tinatawag nating scholars. Correct. Sa pinangungunahan nga ng ating mufti dito sa Region 9, si Ustad Abdul Baki at yung ating provincial mufti na si Sharif Jul Asri Abirin at si Professor Jul Kipliwadi from the UP Institute of Islamic Studies. So at marami pa at nakinig nila nga kanina na plinay yung kanilang mga sinabi. So kasama po ito sa ating mga executive committee ng Sultanate. So nakikita nyo na ito isang process na dumadaan talaga sa proseso na makikita mo na hindi basta ito ginawa na lang midnight na katulad ng binabatikos ng iba. Yung mga iba naman ingkit lang naman yan dahil hindi sila na-appoint siguro. Hindi nila nakita ang seriousness nito. This is not, hindi po ito laro. This is something that is more of an entitlement na para sa mga people na tausog, no? At hindi lang tausog at yung mga sakop ng sultanate na ito na sabi nga from the Sulu Archipelago. It has a historical background dito. Dito historical fact. So ang gusto lang mangyari dito is to at least have the identity na yon na maibalik. Kasi medyo nawawala tsaka hindi naman maaaring questionin yung wisdom nung mga sultan, yung mga legitimate sultan, yung wisdom ng Grand Mufti o yung wisdom ng mga ulama, yung wisdom ng mga scholars, yung wisdom ng mga authorities tungkol dito sa mga bagay nito. Dahil batas to This is law. Diba? At saka ito hindi lang naman ito sa atin This has been documented dito. At ang history nito is in the US Library of Congress. Tama, So hindi ito gawa-gawa lang natin. It is there on an international level. So kaya nga po in-appoint siguro para malaman yung hindi po siya in-appoint para maging parang dato. Siya po yung magtatrabaho. Ito po in-appoint siya para siya magtrabaho. Napakinggan naman nila yung batas, yung lahat ng dokumento, binasa ang kanyang kapangyarihan. At kung titignan ko nga ang kanyang gagawin, hindi po ito madali. At isa-isahin ko lang para makita nyo, mag-i-initiate po siya ng negotiation with local and foreign entities for the exploration of development of resources in the areas of the Sulu Sultanate. And number 2, he is authorized to negotiate with foreign and local entities identified by the Royal Council. Tama. And number 3 is to assist and support the Royal Council in its activities involving any and all organization or entities engaged in the above transaction. Yan, binasa rin kanina na i-air natin. Pero pag-usapan natin yan na wala na tayong oras. Anyway. Pag-usapan natin to uli bukas, Mr. Bong Abing.
At pero bago tayo magtapos, gusto ko lang sabihin sa mga taga-Sulu, sa December 3 and 4 po, meron tayo dong basketball clinic na sponsored po ng provincial government. Ito po ay sa ating pong gobernador na si Abdulsakur Toto Tan II. At ang age category po, yung mga bata, kung meron pa pong panahon mag-register, 3 years old, 9 years old, 10 years old, 16 years old po. Punta po kayo doon, register lang po kayo sa provincial government tomorrow. I-register anak ninyo. Libre po ito lahat. Bibigyan pa kayo ng mga t-shirt at mga bola at lahat po ng mga gamit ninyo. Anyway, mga kaibigan, babalikan natin si Mr. Bong Abing bukas at siya uli ay magiging guest natin dahil naubos yung oras natin dito sa mga speeches at statement ng mga authorities dyan sa Royal Council of the Sulu Sultanate. Pero Master Bong Abing, maraming salamat sa iyo mga kaibigan. Wala na tayong oras sa lahat ng mga sumubaybay sa atin. Bukas abangan ninyo yung part 2 nitong Royal Council of the Sulu Sultanate at marami tayong pag-uusapan habang nandito si Mr. Bong Abing, yung PIO ng Sulu Provincial Government. Pero mga kaibigan, sa lahat ng mga nakinig, maraming salamat po at talagang wala na tayong oras. Ito po ang inyong lingkod. Maraming salamat sa pakikinig sa isang oras dito sa Radyo Mindanao. Ito po ang inyong lingkod. Dahil singita nagsasabing isang magandang hapon sa lahat. I love you, mama. Chup chup.